Hello po at maligayang pagbabalik. Narito po ang compilation videos na mula sa Betrayal Stories playlist na sana po ay magustuhan po ninyo. Maraming salamat po. Unang video. Natagpuan ko ang aking mapapangasawa noong nasa kolehiyo pa lamang ako. Medyo nagkaroon ng problema sa trabaho sila mama at papa, kaya nahirapan din akong humanap ng pambayad para sa aking matrikula. Dahil sa kagustuhan kong makatapos, ay nagdesisyon akong humanap ng mapapasukang trabaho at doon ko nakilala ang aking napangasawa. Isa akong serbidora sa isang chain restaurant, samantalang siya naman ay customer namin. Nakita niya akong naghahain ng pagkain sa kabilang mesa, kaya bumalik siya kinabukasan at hiniling niya na ako mismo ang maging serbidora niya. Natatandaan ko pa na binigyan niya ako ng malaking tip. Pagkatapos nun ay mangilang beses na siya nagpabalik-balik at kinuha na din niya ang aking numero. Doon na kaming nagsimulang lumabas-labas. Siya ang palaging nagbabayad ng mga ginastos namin sa mga date at pati na rin minsan sa quick getaway namin. Niregaluhan din niya ako ng mga iba't ibang kagamitan na halos puro may tatak ang mga produkto. Nung nalaman niyang nahihirapan akong lumikom ng pampaaral ko, ay binigyan din niya ako ng pangmatrikula. Tinanggihan ko minsan ang kanyang alok dahil na rin nahihiya ako. At ayaw kong isipin niya na nananamantala ako sa sitwasyon. Ngunit dumating yung araw na hindi ako nakaipon ng sapat na salapi, kaya naman tinanggap ko ang tulong niya. Pinagaan din niya ang loob ko sapagkat hindi naman daw niya problema ang pera dahil isa siyang manager sa isang malaking kumpanya. Palagi naman akong nagpapasalamat sa kanya. At mas lalo kaming naging malapit sa isa't isa kahit 10 taon ang tanda niya sa akin. Datapwat subalit may isang bagay akong kinatatakutan, ang mabuntis ng biglaan dahil alam kong mahirap ang mabuhay lalo na kung walang maayos na trabaho. Isa pa, pangarap ko rin na makapagtapos ng kolehiyo at maging profesional sa hinaharap. At kung mabuntis ako, magiging imposible na matupad ko iyon. Siya rin ang nakakuha ng pagkababae ko. At ipinagtapat ko sa kanya ang paksang ito na bumabagabag sa isipan ko dahil sa nagtatalik na kami at sinabi niya na magiging maingat daw siya. Subalit, hindi umaayon sa akin ang tadhana at ako'y tuluyang nagdalang tao. Bahagyang may tuwa at lungkot ang aking nararamdaman nung malaman ko ito. Nung pinaalam ko sa kanya ito at nasaksihan ko ang galak at tuwa sa kanyang muka nung mga sandaling iyon. Ipinangako niya sa akin na papanagutan at susuportahan niya ako at ang batang nasa sinapupunan ko. Bukod doon, nais niyang tumigil muna ako pansamantala sa aking pag-aaral para maalagaan ko ng husto ang aking sarili at ang aming magiging anak. Hindi ko alam pero hindi ko maiwasan makaramdam ng konting poot. May poot dahil hindi ko na matutupad ang mga pangarap ko pero wala naman akong magawa. Ayokong ipanganak ang aking anak nang hindi pa kami kasal, kaya inaya ko siyang magpakasal na kaming dalawa. Napakadami niyang dahilan at ang palagi niyang sinasabi ay pag-iisipan niya daw muna ito at saka niya aayusin. Noong una, hindi sumagi sa isip ko na kung bakit ang dami niyang dahilan hingil sa pagpapakasal namin. Subalit, ilang buwan na ang lumipas pero tila ba walang pagbabagong nangyayari. Hiniling ko din sa kanya na makita ang kanyang mga magulang pero minayat maya niya din ako. Tuluyan ang lumaki ang aking tiyan at pakiramdam ko wala na akong ibang naiisip na paraan kundi ang personal na kausapin ang mga magulang niya. Kung wala siyang gagawin sa sitwasyon naming dalawa, makakabuti siguro na humingi ako ng payo sa mga magulang niya. Gusto ko ding formal na magpakilala sa mga magulang niya. Lalong-lalo na ay ilang buwan na lang ay isisilang ko ang kanilang apo. Inalam ko kung saan sila nakatira, kaya pumunta ako nang hindi pinapaalam sa nobyo ko. Ngunit sa aking pagtungo ay may natuklasan ako na labis kong ikinagulat. Dumating ako doon at sinabi ko na ako ang mapapangasawa ng anak nila at dala-dala ko ngayon ang magiging apo nila. Halos umabot sa sahig ang pagkalaglag ng mga panga nila sa gulat at tila hindi sila makapagsalita. Pagkaraan ng mga ilang sandali at matapos nilang maproseso ang nangyayari ay sa wakas ay nagsalita ang ina at sinabing
Iha, hindi mo ba alam na kasal na siya at 3 na ang kanyang anak? Biglang gumuho ang mundo ko at ang pait na mga letrang mula sa kanilang bibig ay dumurog sa puso ko ng pinong-pino. Hindi ako makagalaw, tuliro at hindi ko alam ang isasagot o sasabihin. Nang nagsalita muli ang kanyang ina at inulit ang kanyang sinabi na, may asawa at anak na ang anak namin, Iha. Pinatuloy nila ako sa sala at tinawagan ng mga magulang niya ang misis ng nobyo ko. At nung oras na dumating siya, ay agad niya akong sinalubong ng napakamalutong at napakahapding mga sampal sa aking muka. Inakusahan niya ako na nilandi at inakit ko ang kanyang asawa. Gulat na gulat pa din ako sa mga pangyayari, kaya hindi ako ulit makagalaw at nakaupo lang ako doon at unti-unting naninigas na parang yelo sa freezer. Inawat naman siya ng mga magulang ng lalaki at doon na sumulpot ang ama ng anak ko. Nakita niyang pinagbubuhatan ako ng kamay ng legal niyang misis at sinabing maninirahan na siya kasama ako at saka niya hinatak ang mga kamay ko at tuluyan na kaming umalis na dalawa. Ginugol ko ang mga sumunod na linggo sa kakaiyak ng kakaiyak. Pinaghalong galit, pagtataksil at pagkawala ang nararamdaman ko. Lahat ng emosyon ay naghahalo-halo at wala ni isa sa mga doon ang nagkaroon ng kahulugan. Malinaw na hindi niya ako mapapakasalan. Pero wala akong ibang naiisip na pagpipilian kundi ang tumira kasama siya. Sinubukan ko ang lahat ng aking makakaya para maging maayos ang sitwasyon naming dalawa hanggang sa isinilang ko na ang aming sanggol. Nakakuha kami ng isang maliit na apartment. Napakabait at maalaga niya sa akin noong ako'y nagbubuntis pa lamang. Subalit, nagbago ang lahat ng iyon nung nanganak na ako. Nagsimula na siyang magreklamo sa pag-aalaga ng anak namin, pati na rin ang ingay ng iyak nito sa hating gabi. Pakaunti na rin ang pakaunti ang sustento na ibinibigay niya sa amin at panay ang reklamo na napakalaki ng kanyang ginagastos dahil bukod sa anak ko ay kailangan din niya ibigay ang pangangailangan ng 3 niya pang mga anak. May pagkakataong halos magmakaawa na ako sa kanya para lang mabigyan niya ako ng pambili ng gatas at diaper ng anak namin. Nagumpisa na din siyang umuwi ng napakagabi at may pagkakataong halos hindi na talaga siya umuwi. Akala ko nung una ay umiiwas lang siya na mabungangaan ko, pero kahit naging mabuti naman ako sa kanya ay napapansin kong dumidistansya siya sa akin. Hindi na rin niya sinusubukan man lang na kargahin ang anak namin sa tuwing umuwi siya. Doon na ako nagsimulang magduda sa kanya. Malakas ang kutob kong may ibang babae siya at niloloko niya ako kagaya ng panlolokong ginawa niya sa asawa niya noon. Isang araw, pinasuyo ko sa aking mga magulang na alagaan ang aking anak at sinundan ko siya. Siguradong sigurado ako na magtutungo siya sa kanyang trabaho, pero dumiretso siya pumunta sa isang bahay. Totoo nga ang hinala ko at hindi ako pwedeng magkamali na doon nakatira ang bago niyang kinakalantaring babae. Punong-puno ako ng galit kaya nagtungo ako sa bahay at kinalampag ang pinto hanggang sa magbukas ito. Nung nakita niya ako ay nagulat siya at sinubukan niyang isara ang pinto pero itinulak ko siya at pinagmumura ng, "Hayop ka! Asan na yung malanding babae mo?" At biglang tumatakbong lumabas ang legal na misis niya mula sa kanilang kwarto at pinagsasampal at pinagsisipa ako. Para siyang nababaliw at napakalakas niyang babae. Sinubukan kong lumaban pero hindi ko siya kaya. Yung bahay na sinugod ko ay bahay pala ng kanyang legal na misis. Hindi kami inawat ng ama ng anak ko at nakaupo lang siya nanonood habang tila nagsasabong kami ng misis niya. Hanggang sa umawat na siya at pinaglayo kami sa isa't isa. Hinila niya ako palabas at sinabing hindi daw niya kayang iwanan ang kanyang legal na misis. Dahil kung gagawin niya iyon ay mapipilitan siya na magbigay ng pambayad sa pangsuporta sa kanilang mga anak at malaking salapi ito at isa pa daw ay hindi na daw niya ako mahal. Pagkatapos niyang sabihin ang mga salitang iyon, tuluyan na akong nanlanta at nawala ng pag-asa. Sobrang sakit din ng aking dibdib
dahil sa kirot na nananalatay sa aking pusong umiiyak. Ang mga pangakong binitawan niya noon na ngayon naagos na ng alon palayo sa dalampasigan. Halos maglupasay na ako kakaiyak pero mukhang kahit isang lawa pa ang luha ang iiyak ko ay wala na akong magagawa para mahalin niya akong muli kaya't nagpasya na akong lumayo at umuwi sa bahay ng mga magulang ko. Magmula noon ay nagpapadala siya sa amin ng sustento na sapat lamang upang ipambili ng gatas ng anak ko. Tumira muli ako sa mga magulang ko. Nang sa ganon ay may mag-aalaga sa anak ko habang ako'y nagtatrabaho. Hindi naging sapat sa gastusin namin sa bahay ang kakarampot na kinikita ko. Hindi lang iyon, nangingibabaw ang aking pagkalumbay dahil nawala na din ako ng pag-asa na marating ang mga pangarap ko sa buhay. Lugmok na ako noong mga oras na iyon at wala na din akong lakas ng loob na harapin ang sinuman kaya pagkatapos ng trabaho ko ay agad na akong umuwi sa bahay. Habang patuloy ang takbo ng buhay ay palala ng palala ang kahirapang dinadanas ko araw-araw. Isang araw ay nakatanggap ako ng mensahe mula sa legal na misis ng ama ng anak ko na nais daw niyang magkita kami upang mag-usap. Wala akong kahit anong ideya kung bakit niya ako nais makita kaya nagpa siya akong pumunta sa sinabi niyang lugar. Dumating na ako sa bahay nila at nakita ko na may dalawang babae pa ang nakaupo sa sofa nila. Mayroong ding isang lalaki na nakapang-formal na kasuotan at nagsalaysay ang legal na misis na talaga namang nakaririmarim pakinggan. Hindi daw ako ang unang babae ng mister niya. Ilang taon na daw itong ginagawa ng mister niya magmula nung ikasal sila. At yung dalawang babae na kasama namin ay kagaya kong biktima ng panloloko niya. Lahat kami ay walang kaalam-alam na kasal na pala ang lalaki at bukod doon, lahat kami ay naanakan nito. At kasalukuyang may bagong babae na naman yung mister niya at niloloko na naman siya at yung balde ng kanyang pagpapasensya ay napuno na sa lahat ng mister niya. Kung noon daw ay nagtitiis at pinapatawad niya ito para sa kapakanan at alang-alang sa kanilang mga anak. Ngayon, napagtanto niya na hindi kailangan maging bulag at pipi lalo na kung sumusobra na. Lahat ng bagay ay may katapusan at hangganan. Ayaw na niyang makasama pa ng kanyang mga anak ang ama nila dahil sa wala na itong moral at ayaw niyang maging katulad ng kanyang mga anak ang kanilang ama. Kaya nakaisip siya ng plano at kinailangan niya ang tulong naming tatlo. Nais niya kaming tumayong testigo sa korte nang sa ganon ay maging legal na ang paghihiwalay nilang dalawa. Gusto niyang makalikom ng maraming ebidensya upang manalo sa kaso. Ang bahay at ang mga ari-arian na meron sila ay naipundar pagkatapos ng kasal kaya kung mananalo siya ay malaking bahagi ang mapupunta sa kanya. Ang lalaking nakapang-formal na may korbata manamit ay ang kanyang abogado at ipinaliwanag nito sa amin ang detalyadong impormasyon ng sitwasyon namin ngayon. Ipinangako din niya sa aming tatlo na babahagian niya kami ng 10% sa makukuha niya dahil kaming lahat ay parehong mga biktima ng mister niya. Sa tulong daw namin ay makakaganti kami sa panlolokong ginawa ng lalaking iyon at bukod doon ay magkakaroon din ng sapat na tulong pinansyal para sa aming mga anak. Hindi ko maikakaila na sobrang saya ko dahil sa wakas ay makakapaghiganti na ako sa lahat ng panloloko at pagsira niya sa buhay ko. Hindi na kami nagdalawang isip pa, kaya ako at ang mga babaeng kasama ko ay agad na pumayag na makipagtulungan sa legal na misis. Naging mahaba ang proseso ng kaso pero sa wakas ay nanalo siya sa korte at tuluyan na nga silang naghiwalay. Dahil naging malakas ang ebidensya na hawak niya, ay napasa kanya ang malaking bahagi ng ari-arian niya kagaya ng naaayon sa plano. Halos wala na ngang matitira sa manlolokong lalaking iyon. Gamit ang perang natanggap ko mula sa dating misis, ay ginamit ko ito para may ipangbayad sa mga pangangailangan ng anak ko. At ginamit ko yung iba pang matrikula
upang maipagpatuloy ko ang 2 taon ko pang natitirang taon sa kolehiyo. Sa ngayon, kaming mga babaeng niloko nung ama ng anak ko ay naging mabuting magkaibigan at naging sandala namin ang isa't isa sapagkat pareho kaming lahat ng pinagdaanan. Tinulungan namin ang bawat isa na makabangon at maging masaya muli. Naging malalapit din ang aming mga anak. Pare-pareho man kaming niloko pero heto kami nagtutulungan upang ipaglaban ang tama. Naging biguman ako sa mga plano ko noon sa buhay at marami man akong pagkakasalang nagawa. Pero masaya ako sapagkat nabigyan ako ng pangalawang pagkakataon na tuparin ang mga pangarap ko. Napakasarap matikman ang hatid ng tagumpay at hindi ko maipaliwanag ang tuwa at saya na nadadama ko nang makarating ako sa paroroonan ko ng matiwasay, kapiling ang anak ko. Pangalawang video. Kailangan ko ng payo mula sa inyo kung paano ko paghihiwalayin ang hipag ko at ang fiancé niya. Sa kadahilan ng pag nagpatuloy ang kanilang kasal, ang buhay na mayroon ako ay maglalaho. Lalong-lalo na't malaki ang tsansang matuklasan na mayroon akong ibinaon na lihim bago ako ikasal. Kung inyo pong mamarapatin, gusto ko pong humingi ng payo. Noong nasa kolehiyo pa lamang ako, naging kasintahan ko ang ngayong fiancé ng sister-in-law ko at sa di inaasahan ay nabuntis niya ako. Klaruhin ko lang po, hindi pa sila magkakilala nung naging kaming dalawa. Mahal ko naman siya noong mga panahon na iyon at sobrang gwapo niya, ngunit hirap din siya sa buhay. Masyadong mataas ang ambisyon ko sa buhay ko kaya gusto ko lang na makipag-date sa kanya at wala akong balak magpabuntis. Nung nalaman niya na buntis ako, ay inalok niya ako ng kasal pero syempre hindi ako nakasagot agad. Naisip ko kung papakasalan ko siya, paano na lamang ang pangarap ko na magkaroon ng magandang bahay, magbakasyon sa ibang bansa, magkaroon ng mga mamahalin at may tatak na mga damit, bag, accessories at sasakyan. Napagtanto ko na kapag sinagot ko siya ng oo, ay para ko na din tinapos ang buhay ko. Sa tingin ko, ang buong akala niya ay pakakasalan ko siya. Palagi din niya akong kinukulit na pumunta ng ospital kasama siya para ipa-check up ang baby namin. Hindi lang iyon, hinihikayat din niya ako na ipagtapat na daw namin ang tungkol sa dinadala ko sa aking mga magulang. Handa daw siyang humarap sa aking mga magulang at tanggapin na may nakabukas na bisig ang responsibilidad bilang asawa at ama sa aming magiging anak. Dahil sa dalas kong pagtanggi, hindi niya napigilang mainis. Mas matindi pa sa naglalagablab na apoy ang kanyang usok sa galit nung nadatnan niya akong umiinom ng alak. Anong ginagawa mo? Alam mong buntis ka, di ba? Hindi ka pwedeng uminom ng alak. Gusto mo bang may mangyaring masama sa anak natin? Pasigaw niyang sinabi. Dala ng inis at epekto ng alak, nagpintig ang tenga ko at sumagot ako ng, "Sino ka para sabihin kung ano ang bawal at dapat kong gawin? Katawan ko ito at wala kang karapatan na pigilan ako. Wala kang pera. Pang matrikula mo nga, hirap ka pang hagilapin kung saan ka kukuha. Naglalakad ka kasi walang pamasahe at walang baon minsan. Paano mo pa kaya mabubuhay kaming mag-ina? Paano mo maibibigay mga pangangailangan namin, ha? Sabihin mo nga sa akin." Sa sobrang inis ko sa pagiging pakialamero niya ay hindi ko napapansing na pagbubuhatan ko siya ng kamay. Hampas dito, sipa doon. Inaamin ko na naging abusado din ako sa sarili ko. Mas madalas na din akong uminom at halos hindi na ako makain dahil sa sobrang kalungkutan. Galit na galit ako sa mundo at lalong-lalo na sa kanya. Hindi ko na din naiwasan na magalit sa sinapupunan ko. Pakiramdam ko ay pinipigilan nila ako na marating ang pinapangarap ko. Para bang hinihila pababa at nilulugmok sa kahirapan na para bang kahit kailan ay nawala na ang pag-asa kong mamuhay ng ginhawa. Isang gabi, medyo naparami ang nainom ko at doon na siya napuno sa akin. Sinabi niya na kapag hindi daw ako tumigil sa pag-inom at hindi nagpatingin sa doktor, ay pupuntahan niya ang aking mga magulang at sasabihin ang tungkol sa pagdadalang tao ko. Sa sobrang takot ko
ay naisip kong lumakad palayo sa kanya. Sinubukan niya akong habulin kaya naman bigla akong nagmadali at nung nahawakan niya ang braso ko, bigla akong nagpupumiglas. Nung ako'y nakawala, dali-dali akong umalis. Lumingon ako para tingnan kung sinundan niya ako at nakita ko siyang hindi gumalaw. Kaya naman humaripas ako. At dala na din ng kalasingan, hindi ko na nabalanse ang aking katawan at bigla akong nadulas habang pababa ng hagdan. May narinig akong sumigaw bago ako tuluyang nawala ng malay. Nagising na lamang ako na nasa ospital kasama ang aking mga magulang at ang nobyo ko. Takang-taka ako kung bakit sila nagiiyakan. Kahit na buhay naman ako at malakas. Binalita nila sa akin na wala na daw ang bata sa sinapupunan ko at nakunan ako. Nalungkot ako ng bahagya pero mas nangibabaw ang pagiging masaya ko dahil maaari ko pang matupad ang pangarap kong yumaman. Hindi ko napansin na ang aking reaksyon ay bahagyang nakangiti nung pagkasabi nila ng balita sa akin at batid kong lahat sila ay nagulat sa naging reaksyon ko. Ang luha at lungkot sa kanilang mga muka ay kitang-kita na napalitan ng gulat at kilabot nung nakita nila akong nakangiti. Nagwala at nagsisisigaw ang nobyo ko at tinawag akong mamamatay tao at walang puso. Dahil sa iskandalo, pinaalis siya ng mga gwardya at nurse sa ospital. Iyon na din ang huling pagkakataon na nakita ko siya. Simula noon, nakipag-date lang ako sa mga mayayamang lalaki. Tapos na akong makipaglaro sa mga gwapong lalaki pero wala namang laman ang mga bulsa. Alam kong wala akong magiging hinaharap sa kanila. Kalaunan ay nakahanap ako ng isang lalaking gusto akong pakasalan at ngayon ay 7 taon na kaming kasal. Sobrang nag-e-enjoy ako sa buhay na mayroon ako ngayon. Napuntahan ko iyong mga bansa na dati ay sa internet ko lang nakikita, tulad ng Paris at natikman ang pinakamasarap na croissant, macaroon, at ang malinamnam na Boeuf Bourguignon sa isang sikat na restaurant na may view ng Eiffel Tower. Nakapag-ski sa Hokkaido at nakakain sa isang famous sashimi restaurant sa Tokyo. Mayroon din akong koleksyon ng mga mamahaling bag, sapatos at accessories. At sa tuwing kumakain kami sa mamahaling restaurant, hindi ko na kailangan tingnan ang mga presyo. Kung ano ang gusto ko, iyon na agad ang ino-order ko. Ibang-iba na ang buhay ko ngayon kumpara noon. Tila ba napaka-perpekto ng buhay ko hanggang sa bumalik ang nakaraang pilit kong tinatago. Ipinakilala ng hipag ko ang kanyang mapapangasawa sa aming lahat na nakilala niya habang siya ay pansamantalang nakatira sa ibang bansa. Hindi niya kaagad sa amin sinabi na meron siyang nakilala dahil gusto niyang makasiguro bago niya ito ipakilala sa pamilya namin. Nung dumating na silang dalawa sa venue, halos para akong nakakita ng multo at biglang kinilabutan sa takot. Ang kasama niya ay ang dati kong kasintahan. Nung nakita niya ako, halatang nagulat din siya. Pero hindi niya ito ipinahalata at umarte siya na para bang hindi niya ako nakikilala. Ngunit ang totoo ay nagkukunwari siya na iyon ang una naming pagkikita. Binati niya ako ng maayos at nakangiti siya sa harap ng pamilya ng asawa ko. Wala akong kahit anong salitang narinig o naintindihan sa pag-uusap nilang lahat dahil sa sobrang pagkabigla ko. Biglang nanumbalik ang lahat na nangyari sa aming dalawa. Pati na din ang lahat ng mga sikretong ibinaon ko na sa limot at itinago ko sa asawa ko. Kagaya ng akala niya ay isa akong mahinhin at mabait na tao na kahit kailan ay hindi makakapanakit ng kahit na ultimong maliit na insekto. Sa tingin ko, iniisip niya kung paano siya makakaganti para pagbayaran ang ginawa ko noon. Hindi. Hindi iyon maaari. Hindi ito totoo. Bakit kung kailan maayos at sagana na ang buhay ko ay saka pa siya babalik para guluhin ito? Natatakot din ako dahil alam ko na kapag nabisto ng asawa ko ay baka hiwalayan niya ako at palayasin, lalo na't hindi pa kami nagkakaanak dahil na din sa ayaw kong magbuntis. Sa oras na magdesisyong ibunyag ng dati kong nobyo ang tungkol sa nakaraan ko,
ay tiyak na sisira iyon sa buhay ko. Nagmakaawa siya noon na iligtas ko ang baby namin at huwag uminom ng alak. Pero ngayon, bumaliktad ang sitwasyon. Parang kailangan kong magmakaawa sa kanya para mailigtas ang buhay ko. Batid kong hindi siya papayag sa gusto ko dahil wala rin naman siyang rason para gawin ang mga iyon. Masisira ang masaya at maginhawa kong buhay nang dahil sa kanya. Sa dinami-dami ng babae, bakit ang hipag ko pa? Hindi ito maaari. Kailangan nilang maghiwalay. Ano bang dapat kong gawin ngayon? Kailangan maunahan ko siya kung ano man ang kanyang pinaplano. Hindi ko hayaang mabunyag ang sekreto ko. Nung araw na din iyon na kami ay nagkita-kitang lahat, mga biyenan ko at mga magulang ng ex ko para sa selebrasyon ng kanilang engagement sa isang private room ng isang Japanese restaurant na naiset ng dati kong nobyo. Nung siniserve na yung appetizers, biglang namamawis at nanginginig ang mga kamay ko. Nung naiserve na yung main course sashimi, laking gulat naming lahat kasi kasama ding naiserve sa isang plato yung tinik ng sashimi. Hindi naman siniserve ang tinik ng isda sa isang sashimi restaurant. Napasulyap ako sa ex ko at nakita kong bahagyang ngumiti ang kanyang labi at ang kanyang mga mata ay halatang handang sumabak sa giyera at kumpiyansang siya ang magwawagi. Yung ngiti niyang iyon, alam ko na mabubunyag ang kinatatakutan kong mangyari. Yung tinik ng isda na nakahain sa lamesa ay simbolo ng mga lihim ko na nakatago sa aparador. Kinuha niya yung shot glass ng sake at itinaas dahil gusto niyang mag-propose ng toast. Kasabayan nito ang sobrang bilis ng tibok ng puso ko na para akong hinahabol. Nagsalita siya ng, "Thank you everyone for attending this dinner to celebrate our engagement." Espesyal ang okasyong ito lalong-lalo na para sa akin dahil meron na akong oportunidad na ikwento ang isang bangungot na naganap sa buhay ko. Halos lahat ng bisita sa private room ay tahimik at nag-aabang sa susunod na mga salita na lalabas sa kanyang bibig. At habang patuloy siya sa pagkwento, nakita kong lahat sila ay nabigla at ang kanilang mga tingin ay gulat at kilabot na nakatitig sa akin. Nakapareho ang kanilang mga tingin ng mamagulang ko at ng dati kong nobyo noong napangiti ako nang mabalitaan kong nakunan ako. Nung araw na nagpupumiglas ako, nasabi ko sa kanya na ayaw kong ituloy ang pagbubuntis ko dahil impyerno lang ang magiging buhay ko kapag pinakasalan ko siya. Isa siyang hampas lupa at sigurado akong puro hirap ang aking magiging kinabukasan. Hinawakan niya ang braso ko dahil nakita niya akong pagiwang-giwang maglakad para alalayan niya ako. Ngunit nung papalapit na kami sa hagdan, bigla akong nagpumiglas at ako'y nadulas. Pilit niyang iniaabot ang kamay ko nang iniwas ko ito hanggang sa ako ay malaglag at mawalan ako ng malay. Sa totoo lang, hindi ako gaanong kalasing noon at sinadya kong iwasan ang kamay niya dahil hindi ko gustong ituloy ang pagdadalang tao ko. Nung pagkatapos niyang magkwento, humarap sa akin ang dati kong nobyo at sinabing, "Well, I guess you got your wish. You got yourself a rich man. You haven't changed a bit. There is no remorse in you." At saka nag-walk out ng restaurant. Ngayon, hiwalay na kami ng asawa ko dahil alam na niya ang tunay na dahilan kung bakit hindi ako magkaanak. Hindi ko prioridad ang maging ina, kundi ang magbakasyon at mamuhay ng marangya. Madali din ang hiwalayan namin dahil wala din naman kaming anak. Matagal na din akong hindi nakikipag-usap sa aking mga magulang, kaya naman ako ay nakikitira sa maliit na bahay ng dati kong kaeskwela nung high school. Nabalitaan ko din na hindi na rin natuloy ang kasal ng dati kong hipag, kahit na ilang beses nang nagmakaawa ang dati kong hipag sa dati kong nobyo. Dahil sa tuwing nakikita niya ang pamilya ng ex-fiancé niya, naalala niya ay ako, na nagdulot ng matinding hirap at bangungot na pilit niyang kinakalimutan. Ako ang dahilan ng pagkawala ng buhay
sa sinapupunan ko. Sinira ko hindi lang ang buhay ng dati kong nobyo, asawa ko, hipag ko, at pati na rin ang buhay ko. Ngayon ko lang napagtanto na hindi pala ako nakaramdam ng pagsisisi noong ginawa ko iyon. Ni hindi humingi ng tawad sa dati kong nobyo, sa baby ko at sa Panginoon. At ngayon ay nawala na sa akin ang lahat. Napagtanto ko din na isa akong makasarili. Ganid sa salapi. Silaw sa mga material na bagay at masamang tao. Totoo nga ang kasabihan na darating at darating ang oras ng paghuhukom. Ang buhay kong marangya noon, kabaliktaran na ngayon, para akong hinubaran ng damit na walang itinira na kahit isa. Hindi ko na po kailangan ng payo. Ang kailangan ko ay hatulan at tanggapin ang kung anumang parusa na ipataw sa akin bilang kabayaran sa buhay na ipinagkait ko sa aking yumaong anak at pagkasira ng buhay ng ibang tao nang dahil sa kasakiman ko. Pangatlong video. Kamakailan lang na isagawa ko ang pinakamatinding paghihiganti at gusto ko itong ibahagi sa inyo. Meron akong nobya sa loob ng mahigit na 5 taon at ngayon ay hiwalay na kami. Nung una ko siyang nakilala sa universidad namin ay napakasimple at mahinhin niya, kaya ko siya nagustuhan. Ilang beses din niya akong tinanggihan nung inaya ko siyang lumabas. Hindi iyon naging dahilan para sumuko akong ligawan siya. Sa katunayan, mas lalo ko siyang nagustuhan dahil dito. Umabot din ang pagsuyo ko sa kanya ng halos kalahating taon at sa wakas ay naging kami na. Kaya lang paglipas ng ilang buwan, may napansin akong biglang pagbabago sa kanya. Nasa loob pala ang kulo niya. May mga bagay akong natuklasan tungkol sa kanya na hindi ko inaasahan. Una ay may pagka-obsess siya sa akin. Halos minuminuto, gusto niya ako kausap at gusto niya na alam niya lahat ang ginagawa ko. Noong una ay natutuwa ako dahil naisip ko na mahal niya ako kaya nag-aalala siya sa akin. Kaya lang, parang lumala siya. Gusto niya ibigay ko sa kanya ang lahat ng password ko sa email, cellphone at social media. Binigay ko naman ang gusto niya. Kaya lang, nais din niyang siya ang mag-reply sa lahat ng nagme-message sa akin. Pakiramdam ko, parang hindi naman iyon ata tama. Kinuha niya ang aking privacy. Pangalawa, ay mahilig din siyang magdagdag ng kwento at gawa ng chismis o ichismis ang ibang tao. Gaya ng isang beses, nakita niya ang kanyang kaibigan na may kasamang lalaki na hindi nito boyfriend. Bigla na lamang niyang sinabi na paano daw kung mabuntis ang kaibigan niya sa lalaking iyon. Dapat daw ba niya sabihin sa boyfriend niya? Ni hindi man lang niya muna inalam kung sino ang kasama ng kaibigan niya at inisip na agad nito na karelasyon nito iyong lalaki. Pwedeng classmate, kaibigan o pinsan niya ito. Hindi natin alam, di ba? Pero yun agad ang inisip niya. Sa akin lang naman niya ito sinasabi at hindi sa ibang tao. Kaya lang, hindi ko na minsan maatim ang mga sinasabi niya. Daig pa niya ang mga tsismosang nag-uumpukan sa kalye sa lugar namin. Sinubukan ko intindihin ang ganun niyang ugali ng 1 taon. Pero nung mga sumunod na buwan, napagod na ako at naisip ko nang tapusin kung ano man ang meron kami. Bago kami mag 2nd year anniversary, sinabi ko sa kanya na makikipaghiwalay na ako sa kanya. Pero halos mabaliw siya nung sinabi ko iyon. Naglulupasay siya sa sahig at umiiyak habang sinasabing huwag ko daw siyang iwanan. Naawa naman ako sa kanya kaya sinabi ko na hindi na ako makikipaghiwalay. Pero kailangan niyang mangako sa akin na hindi na niya ito gagawin pang muli. Naging okay kaming ulit at naging maayos naman kami, kaya lang pagkalipas muli ng mga ilang buwan ay bumalik na naman siya sa dati niyang gawi. Napagtanto ko na mahal ko siya, kaya naman tinanggap ko na kahit ganon ang ugali niya, pero madalas ko siyang sabihan na bawas-bawasan niya ang pakikialam sa ibang tao. Kaya lang habang tumatagal, parang naging trabaho na niya ito at daig pa ang breaking news sa telebisyon at radyo
sa paghatid ng balita mula sa taong gusto niyang ichismis. Natiis ko siya ng 3 taon. Hindi ko nagugustuhan ang mga lumalabas sa bibig niya. Pakiramdam ko na sobra na siya, kaya nagdesisyon akong alisin na sa buhay ko ang negative vibes. At sa pangalawang beses ay nakipaghiwalay muli ako sa kanya. Hindi naging madali ang pakikipaghiwalay ko sa kanya at umabot din ng halos 6 na buwan bago kami tuluyang naghiwalay. Ang buong akala ko ay wala na talaga kami at hindi na niya ako kukulitin pang muli. Pero nagkamali ako. 1 taon na ang dumaan matapos kaming maghiwalay ay may nakilala akong isang babae. At 1 taon kaming naging magkasintahan at kahit saglit pa lang ang aming relasyon, alam ko na siya na ang para sa akin. Nag-propose ako sa kanya at sumagot siya ng matamis na oo. Naging maayos ang lahat ng preparasyon at pagpaplano ng aming kasal. Nagkaroon kami ng maliit na salo-salo sa isang restaurant kasama ang mga kaibigan namin bilang selebrasyon sa aming nalalapit na kasal. Masaya kaming nagiinuman at nagsasaya nang biglang sumulpot ang dati kong nobya. Lumapit siya sa akin at tinitigan niya ang aking fiancé. May nilabas siyang pregnancy test at hinagis niya ito sa mesa namin. "Paano na ang ating baby? Paano mo ito nagawa sa amin? Bakit mo kami niloko?" Humahagulgol niyang sinabi. Like WTF. Wala na ata siya sa katinoan. Paano ko siya mabubuntis 2 taon ko na siyang hindi nakikita. Napakalakas ng iyak niya at sa totoo lang, napakagaling niyang umarte. Kung isa lang ako sa mga nanonood, maniniwala ako sa kanya, ganun siya kagaling. Pinagtitinginan na kami ng lahat ng tao at kita ko din sa mata ng fiancé ko ang pagkabigla. Hinawakan ko ang kamay ng fiancé ko at tumingin sa ex ko. Napakatalim at galit na tingin ang ibinigay sa akin ng fiancé ko. Hindi ko na natiis ang mga mapanghusgang tingin sa akin ng mga tao, kaya nagsalita ako ng, "Anong sinasabi mo dyan? 2 taon na tayong hindi nagkikita, paano kita mabubuntis? Pwede ba, kung wala kang magawa sa buhay mo, ay huwag mong sirain ang buhay ko. Tigilan mo na ang pagsisinungaling mo." Sigaw ko sa kanya. Pero mas lalo pa niyang nilakasan ang kanyang pag-iyak habang sinasabi ko yung mga katagang iyon. Ilang saglit ay tumakbo paalis ang ex-girlfriend ko. Pagkatapos ay bigla akong kinausap ng fiancé ko at sinabing kailangan daw niyang pag-isipan ang kasal namin. At saka siya umalis kasama ng mga kaibigan namin. Naiwan akong tulala doon at hindi ko alam ang gagawin ko. Kinabukasan ay sinubukan kong kausapin ang fiancé ko pero ayaw niya akong kausapin. Pumunta din ako sa bahay nila at kinausap ko ang mga magulang ng fiancé ko pero hindi nila ako pinagkakatiwalaan. Nang makausap ko na sa wakas ang fiancé ko, ay doon na siya nakipaghiwalay. Sa kadahilanang maaaring guluhin ng ex-girlfriend ko ang buhay namin at ayaw niyang masangkot o madamay sa kabaliwan ng dati kong nobya. Gusto niya ng tahimik na buhay at sinabing hindi na niya gustong ituloy ang pagpapakasal sa akin. Tulala at lutang ako sa mga nangyayari. Napag-alaman ko sa isa kong kaibigan na pagkatapos ng insidente ng party namin, nakatanggap ang fiancé ko ng mga litrato ko at ng ex-girlfriend ko. May kasamang mensaheng magiging impyerno ang buhay mo pag pinakasalan mo siya. Tinawagan ko ang ex-girlfriend ko para kausapin at tanungin kung bakit niya iyon ginawa sa akin. Galit na galit kong sinabi sa kanya na bakit hindi niya ako patahimikin at gumawa pa ng kwento. Tumawa lang siya sa akin at sinabing, "Nararapat lang yan sa'yo dahil iniwanan mo ako." Haha, napawaw ako. Ito ang pangatlong dahilan kung bakit tama ang desisyon kong hiwalayan siya. Alam kong mahilig siyang tsumismis, pero hindi ko inaakala na hindi lang pala sa salita kaya niyang manira, kundi pati sa gawa. Anong gagawin ko? Hindi ko alam kung paano ko mapapatunayan na wala akong ginawang masama. Yung ex-girlfriend ko, pwede niyang sabihin na nakunan siya para makatakas siya sa pagsisinungaling
at kwentong gawa-gawa niya. Gustong-gusto ko siyang sugurin sa sobrang galit. Naisip kong tawagan muli ang dati kong nobya para i-record ang aming pag-uusap para mahuli ang pag-amin niya sa kasinungalingan niya. Kaya lang, nag-iba na siya ng numero at hindi ko na ito makontak. Ilang linggo din akong tuliro. Siyempre, sino ba naman hindi mababaliw sa kakaisip kapag nangyari sa kanila ito? Pero sinubukan kong ayusin ang sarili ko at nagpakatatag. Bumalik ako sa trabaho at mas tinuon ko na lamang ang oras ko dito. Tumagal ng halos 1 taon pero nakabangon naman akong muli at nagpatuloy ako sa buhay. Isang araw, nabalitaan ko sa dati kong college friend na ikakasal na ang dati kong nobya. Naisip ko, sino magpapakasal sa baliw na babaeng iyon? Sumagi din sa isipan ko na magiganti sa kanya pero isinantabi ko ito. Napagpasyahan ko nung mga oras na iyon na kalimutan na ang mga mapapait na pangyayari sa nakaraan at ngayong nakabangon na akong muli ay dapat kong isipin kung paano magiging maayos ang aking hinaharap. Ayoko na ng kahit anong koneksyon sa babaeng iyon dahil alam kong magugulo lang muli ang buhay ko. Hanggang sa nakatanggap ako ng text message sa hindi kilalang numero. Napakahaba ng mensahe na iyon at mula sa dati kong nobya. Base sa ilang natandaan ko, ganito ang sinabi niya sa akin. Salamat sa pakikipaghiwalay mo sa akin dahil doon ay nakilala ko ang lalaking para sa akin at ama ng aking baby. Kaya dapat ay i-congratulate mo ako dahil dito. Muli, salamat sa pakikipaghiwalay sa akin. Hindi ko alam pero napaka-sarcastic at parang nang-aasar ang dating sa akin ng message na iyon. Pakiramdam ko gusto niyang sumama ang loob ko. Talagang napakagaspang ng ugali ng babaeng iyon. Noong natanggap ko ang message na iyon, doon ko napagtantong kailangan kong makaganti sa kanya. Nakita ko sa social media na magkakaroon ng party ang ex-girlfriend ko para i-celebrate ang kaarawan at baby shower nito. Naisip kong isakatuparan at gawin ang plano kong paghihiganti at magpakita sa kanila nung araw na iyon. Madami ang imbitado at medyo magarbo ang party. Marami ang busy sa pagkain at nagsasaya kaya hindi nila ako napansin na dumating. Nakita ko ang ex-girlfriend ko at ang fiancé niya na nakaupo sa may sofa. Lumapit ako at doon ko ginawa ang bagay na ginawa niya sa akin noon. Lahat ng galit ko sa kanya ay ibinuhos ko nung araw na iyon. Nagsisisigaw ako at malakas na sinabing, "Anong ginagawa mo? Hindi siya ang ama ng bata. Bakit ibang lalaki ang kasama mo? Nangako ka sa akin na iiwanan mo siya at magpapakalayo tayo. Paano mo ito nagawa sa akin? At paano mo nagawang magparty kasama ang mga taong ito? Wala ka na bang hiya sa katawan mo at ginamit mong dahilan ang pagbubuntis mo?" Tumingin ako sa fiancé niya at sinabing, "Hindi ikaw ang ama ng dinadala niya. Matagal ka na niyang niloloko. Bakit hindi ka na lang makipaghiwalay sa kanya at hayaan mong panagutan ng mismong ama ang pinagbubuntis niya?" Niyakap ko ang ex-girlfriend ko at sinubukan kong kunin ang braso niya para kunin siya nang sumigaw siya sa akin na, "Anong ginagawa mo? Baliw ka ba? Hindi mo anak ito ka." Inawat ako ng fiancé niya at sinuntok ako ng napakalakas. Sa sobrang lakas ay napaupo ako sa sahig. Pinalibutan din ako ng mga kaibigan niya at pilit akong itinutulak papalayo. Para sa akin ay nagawa ko na ng matagumpay ang plano kong gumawa ng eksena sa okasyon niya. Kaya umalis na ako at bago ako umalis, kinindatan at nginitian ko ang dati kong nobya. Nakaramdam ako ng ginhawa nung nagawa ko iyon at may bakas ng ngiting tagumpay sa aking muka. Ipinagpapasa Diyos ko na lang ang kapalaran ko. Nagpatuloy akong muli sa buhay ko at tinuon ang lahat ng oras ko sa trabaho at matapos ang ilang buwan, natapos ko ng bayaran ang sasakyang nakuha ko. At nakabili na din ako ng sarili kong kondo. Isang araw, ibinahagi sa akin ng college friend ko ang balita tungkol sa dati kong nobya. Nung araw na gumawa ako ng eksena, ay nagkaroon ng pagduda ang lalaking pakakasalan niya. Nagdemand ito na ipa-DNA ang batang pinagbubuntis niya. Ngunit hindi pumayag ang dati kong nobya.
Kaya naman, laking pagtataka nung karelasyon niya. Dahil dito, nagsimula silang magtalo at sinabi ng lalaki na magpapakasal lamang siya dito kung mayroong DNA test ang bata. Wala siyang nagawa kundi pumayag sa kondisyon ng fiancé niya. Kaya matapos ang mga ilang linggo, nagpa-DNA test ito. At ang lumabas na resulta ay hindi anak ng fiancé niya ang pinagbubuntis niya. Akalain mo yun? Tumugma ang mga paratang ko nung nag-eskandalo ako. Wow! Pumanig sa akin ang tadhana. Ang plano kong mag-eksena sa kanyang party ay may magandang resulta. Ang taong mahilig mang chismis ay siya naman ngayon ang pinagpepiestahan ng chismis at ang mga balitang kumakalat ay hindi nalalayo sa katotohanan. Totoo nga ang kasabihan, kung ano ang ginawa mo sa kapwa ay babalik din sa iyo. Pang-apat na video. Kamakailan lang kinailangan kong mamili sa pagitan ng buhay ko at buhay ng anak ko. Siguro marahil tawagin niyo akong mabuting ama dahil pinili ko ang anak ko. May-ari ako ng isang maliit na negosyo sa construction. Hindi kami ganon kayaman. Medyo nakakaluwag-luwag lang sa buhay. Maayos naman ang naging takbo ng aming negosyo. Ilang taon na din akong kasal sa aking asawa at meron na kaming 3 anak. 2 sa kanila ang babae at pareho ng kasal at may masayang buhay. Ang pinakabata naman ay isang lalaki. Kahit siya ay lalaki, ni minsan ay hindi niya kami binigyan ng problema noong lumalaki siya. Matatawag mo siyang isang perpektong anak na lalaki. Kami ng mama niya at mga kapatid niya ay mahal na mahal siya. Nito lang nakaraang taon, sinabi niya sa amin na may nakilala daw siyang isang babae at gusto niya itong pakasalan. Siyempre naging masaya kaming lahat nang marinig ang balitang iyon. Agad kaming nag-asikaso ng isang hapunan para makilala ang aming magiging manugang. Sa sobrang excited namin ng asawa ko, maaga kaming dumating sa restaurant. Habang nag-aantay kami ay nagkukwentuhan at umiinom. Nakita namin ang anak naming lalaki kasama ang babae na papalapit sa amin. Tumayo kaming parehong mag-asawa at inantay silang dumating sa aming mesa. Nung dumating na sila ay sinabihan kaming umupo at sabay ipinakilala ang babae. Masaya namin siyang binati kaya lang para bang may kakaiba akong nararamdaman sa babaeng ito. Napakaganda ng babae, kaya lang parang medyo pamilyar ang kanyang muka. Napagtanto ko na kaya pala pamilyar siya ay dahil nagtatrabaho siya sa bar na minsan kong pinupuntahan kasama ng aking mga kaibigan. Oo, madilim ang bar, pero halos 100% akong sigurado na isa siya sa mga babaeng nagtatrabaho doon. Hindi ko siya nakausap pero minsan ko na siyang nakitang tumabi sa aking kaibigan kaya ko siya nakilala. Tinanong ko ang nobya ng aking anak at kung anong pinagkakaabalahan niya sa buhay at kung anong trabaho niya. Sinabi niya na isa siyang computer designer at inilarawan niya ito ng buong detalye. Medyo nakukumbinsi niya ako dahil sa galing niya sa pananalita, kaya lang dahil sa isa akong negosyanteng marunong akong mangilatis kung ang isang tao ay nagsisinungaling lamang. Alam kong isa siya sa mga taong nagkukunwari at pinipilit na magmukhang magaling sa harap ng ibang tao pero sa totoo lang hindi niya alam kung ano talaga ang sinasabi niya. Pagkatapos naming kumain, nagpaalam na kami sa kanila na umuwi. Nang makarating kami sa bahay, tinanong ako ng asawa ko kung ayos lang ba ako dahil ang itsura ko ay mukhang balisa at malalim ang iniisip noong buong hapunan. Hindi ko masabi sa asawa ko ang tunay na dahilan kaya sinabi ko na lamang na ayos lang ako. Hindi niya pwedeng malaman na pumupunta ako sa bar. Dahil pag nagkataon, nako baka mabaliw iyon sa sobrang galit sa akin. Kinabukasan, tinawagan ko ang aking anak na lalaki para kausapin at tanungin siya kung paano sila nagkakilala ng babae. Pinoy Cafe Story. Sinabi niya na ilang buwan pa lang daw silang magkakilala pero napaka-perpekto daw nitong babae para sa kanya. Bago ko tuluyang ibaba ang tawag, muli ko siyang tinanong, "Anak, sigurado ka na ba talaga sa kanya? Sapat na ba ang ilang buwan na inyong pagsasama para pakasalan siya?" Ramdam kong medyo nagalit sa akin ang anak ko nang tanungin ko iyon. Bahagyang nagtaas ang kanyang boses at sinabing, "Of course!" Gustong-gusto ko talagang ikwento sa kanya kung bakit ako nagdududa.
Pero hindi ko talaga magawa dahil syempre kapag sinabi ko iyon, agad iyon malalaman din ng misis ko at magkakagulo na ang lahat. Hindi ko talaga alam ang gagawin. Ilang araw ang lumipas. Sinabi ko sa aking anak kung maaari ko bang mahingi ang cellphone number ng fiancé niya dahil gusto ko siyang kausapin at humingi ng paumanhin dahil hindi naging maganda ang pagtrato ko sa kanya nung unang beses tayong nagkasamang lahat. Bukod doon, sinabi ko din na gusto kong sabihin na binabasbasan ko na sila sa kanilang magiging kasal. Masaya naman ang naging reaksyon ng aking anak at hindi naman siya nagduda kaya binigay niya sa akin ang phone number. Nung sumunod na araw, agad ko itong tinawagan at wala akong sinabing kahit na ano bukod sa humingi ako ng paumanhin. Bukod doon, sinabi ko din na bilang bahagi ng aking paghingi ng tawad ay nais ko siyang ilibre ng tanghalian at pumayag naman siya. Nung nagkita na kami para kumain, hindi ko agad sinabi ang pakay ko. Nag-usap muna kami ng ilang minuto bago ko sinabi na kilala ko ang tunay niyang pagkatao. Nung oras na sinabi ko na alam kong nagtatrabaho siya sa bar, bigla na lang siyang namutla. Kagaya ng inaasahan ko, sinubukan niya pang itanggi ito, pero sinabi ko na kinausap ko ang manager ng bar para kumpirmahin ito. Umatras siya sa pagkakaupo at nagsimulang umiyak sa harapan ko. Sinabi niya na hindi naman daw niya gustong magtrabaho doon, pero wala siyang ibang pagpipilian sa hirap ng buhay. Kailangan niyang makaraos sa araw-araw at bukod doon, kinakailangan din niyang magpadala ng pera sa kanyang mga magulang sa probinsya. Hindi daw niya iyon ginusto at nung nakilala daw niya yung aking anak, nakita niyang napakabait nito at naisip niya na kapag naikasal na siya sa aking anak, ay hindi na niya kinakailangan pang bumalik sa masalimuot na trabahong iyon. Nakiusap siyang wag kong sabihin sa aking anak at nangako siyang tatanawin niya itong isang malaking utang na loob at magiging mabait daw siyang asawa nito. Paulit-ulit siyang nakiusap at humingi ng tawad sa akin habang umiiyak. Habang umiiyak siya, bigla siyang tumingin sa akin at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sabay sabing, "Kilala din kita, alam kong madalas ka ding nagpupunta sa bar na pinagtatrabahuan ko. Sinubukan kong tanongin ang mga kasamahan ko at nalaman kong ilang beses ka na ding nagsasama ng ibang babae sa motel. Kung sasabihin mo ang tungkol sa akin sa iyong anak, sasabihin ko din ang katotohanan sa pamilya mo ang tungkol sa iyo na uhaw kang tumikim ng mga babae. Hindi iyon maganda, di ba? Kaya pwede bang kalimutan na lang natin ang lahat ng ito?" Halos pinagtitinginan na kami ng mga tao sa loob ng restaurant. At dahil dito, hindi ako makapag-isip ng maayos kaya sinabi ko na kailangan ko nang umuwi para makaiwas sa iskandalo at makapag-isip ako ng mabuti. Ilang oras din akong nag-iisip kung anong dapat kong gawin. Sasabihin ko ba ang katotohanan sa anak ko at hayaan siyang mag-isip ng dapat niyang gawin tungkol dito o dapat ko na lamang bang ilihim ito? Hindi ang pagtatrabaho niya sa bar ang malaking problema dito, kundi ang pagsisinungaling niya sa anak ko. Malay natin hindi lang pala ito ang kasinungalingang sinabi niya. Kailangan ko bang sabihin sa anak ko para makapagdesisyon siya ng maayos para sa magiging buhay niya? Subalit, kapag ginawa ko iyon, ibig sabihin ay magkakaroon ng lamat ang relasyon ko sa aking pamilya at mawawasak ang magandang samahan namin ng aking asawa dahil malalaman niya ang mga kalokohan at pagtataksil ko sa kanya. O, mas mabuti kayang itago ko na lang ang nalalaman ko dahil mukha namang masaya ngayon ang anak ko. At kapag ganon, hindi din magagalit sa akin ang asawa ko. Lumipas ang 1 linggo matapos kong pag-isipan ng mabuti. Napagdesisyonan kong kailangan kong sabihin at ipinagtapat ko sa misis ko ang buong katotohanan. Matapos kong ipagtapat ang lahat, agad namang nagpunta ang aking asawa sa anak namin. Hindi ko alam kung ano ang mga sumunod na nangyari pero nakatanggap ako ng tawag mula sa aking anak at sinabi nito na nakipaghiwalay na daw siya sa babaeng iyon. Nung makauwi na ang aking asawa, sinabi niya na mag-impake na daw ako at lumayas na sa bahay namin. Ramdam kong seryoso siya nung sinabi niya iyon kaya ginawa ko na lang ang gusto niya. Umalis na ako ng bahay at sa ngayon ay nakikituloy muna ako pansamantala sa bahay ng aking kaibigan. Hindi ko alam kung anong mangyayari ngayon.
Siguro ay pinagbabayaran ko na ngayon ang lahat ng pagkakasala ko sa pamilya ko. Hindi maganda ang naging resulta sa akin. Nagalit ang aking asawa at ang mga anak ko ay ayaw akong kausapin. Ngayon, pakiramdam ko ay nag-iisa na lamang ako, pero kahit papano, sa kabila ng lahat, masaya ako dahil nailigtas ko ang anak ko mula sa babaeng iyon. Panglimang video. Ilang buwan na ang nakakalipas. Ako na yata ang pinakamaswerteng lalaki sa buong mundo. Ako ay nasa 27 taong gulang pa lamang. At ako ay sumasahod na ng malaki sa trabaho ko sa call center. Kaunting hakbang na lang, magiging supervisor na ako. Bukod sa magandang trabaho ko, makakapangasawa din ako ng isang magandang babae at may-ari ng isang negosyo. Mahal na mahal po namin ang isa't isa. Halos nasa akin na yata ang lahat ng mga oras na iyon. Sa aking palagay, napaka-perpekto na ng buhay ko. Meron pong travel agency ang aking mapapangasawa at nag-o-offer siya ng mga exclusive tours at group tours sa mga foreigners at local travelers. Ilan sa mga tourist spots na inaalok niya ay ang Batangas, Batanes, Tagaytay, Boracay, Cebu, Bohol at Palawan. Halos nalibot na niya ang buong Pilipinas. Kaya nung nagsimula kaming mag-date, napadalas din ang paglakbay namin. Tuwing may bakante kaming oras, sumasama kami sa mga travel groups at kapag may mga foreigners naman, siyang turista ay tumutulong ako sa pakikipag-usap sa kanila. Kahit na wala akong bayad sa ginagawa ko, pero masaya ako na nakakatulong sa girlfriend ko at nag-e-enjoy din ako. Sobrang nakakapagod ang trabaho ko, pero yung trabaho niya ay masaya at nakakasabik. Naisipan at plano din namin na pagkatapos namin ikasal ay magre-resign na ako sa trabaho ko at pagtutulungan na lang namin ang pag-aasikaso sa negosyo naming dalawa. Bukod doon, plano din namin itong palakihin at balak namin na mag-offer na din ng international tours. Marami kaming plano para sa future naming dalawa. Siyempre, kasama na din doon ang pagpapakasal. Nag-iisip kami kung saan namin pwede ganapin ang kasal, kung sa Tagaytay ba na may overlooking ng Taal Lake o di kaya'y sa Boracay. Hanggang sa isang araw, biglang gumuho ang mundo naming dalawa. Nasa office ako noong makatanggap ako ng tawag. Ngunit bago pa iyon, matagal nang alam ng mga kaibigan ko at pamilya ko na huwag nila akong tatawagan kapag nasa trabaho ako, maliban na lamang kung may emergency. Kaya laking gulat ko nung may tumawag sa akin at hindi ko makakalimutan ang boses na iyon. At nakatanggap ako ng tawag mula sa dati kong kasintahan na 5 taon na ang nakalipas. Alam niyo kung anong sinabi niya? May kailangan daw siyang sabihin sa akin at urgent daw ito, kaya magkita daw kami mismo nung araw na iyon. Bakit? 5 taon na kaming hindi nag-uusap, tapos pagmamadaliin niya ako ngayon. Kung hindi daw ako makikipagkita sa kanya, ay siya daw ang pupunta sa akin. Alam ko kung anong klaseng tao ang ex-girlfriend ko na ito. At dahil dito, pumayag na akong makipagkita kahit na labag ito sa loob ko. Sumagot ako na pupuntahan ko siya pagkatapos ng oras ng trabaho ko. Binigay niya ang oras at lugar ng pagkikitaan namin. Hindi ako mapalagay buong araw sa trabaho ko. Siguro ay dahil kinakabahan ako sa kung anong maaaring sabihin o gawin niya pag nagkita kami. Sinubukan kong tapusin ng maaga ang trabaho ko at nakipagkita ako agad sa kanya. Nakita ko siyang naghihintay at may kasama siyang batang babae. Tiningnan ko ang buong paligid at hindi ko alam kung bakit para akong kinakabahan habang papalapit ako sa kanila. Hindi ko na nagawang magsabi ng hello sa kanya at dinerecho ko na siyang tanungin kung anong kailangan niya at bakit niya ako pinapunta.
Hanggang sa sumagot siya at yung sinabi niya ay nagpayanig ng tahimik at perpekto kong buhay. Ang bata daw na kasama niya ay anak naming dalawa at magmula daw sa oras na iyon ay kailangan ko nang alagaan ang bata dahil hindi na daw niya kaya. 5 taon na ang nakalipas noong hiniwalayan niya ako ay wala siyang nabanggit na kahit ano tungkol sa pagbubuntis niya kaya hindi ako naniwala nung una. Pero matapos kong marinig ang kwento niya at nung tiningnan ko ang anak niya ay biglang lumakas ang bugso ng damdamin ko na anak ko nga iyon. Kumbaga, may lukso ng dugo akong naramdaman. Noong magkarelasyon pa kami ng dati kong kasintahan at tumagal ito ng mahigit na 1 taon. Masyado pa akong bata at mapusok noong mga panahon na iyon at sa hindi inaasahang pagkakataon ay nagbunga ito. Napakaganda niya noon, kaya lang kung anong kinaganda ng panlabas niya ay siya namang kabaliktaran ng pag-uugali niya. Ilang beses na siyang nag-a-apply ng trabaho bilang isang model o artista, kaya lang halos lahat ay hindi siya natatanggap. At sa tuwing nabibigo siya, ay lumalabas kaming dalawa at nagiinuman. Hanggang sa isang araw sinabi niya sa akin na hindi daw ako bagay sa kanya, hindi ko daw siya masusuportahan at wala akong magandang maidudulot sa kanya kaya tapusin na daw namin ang relasyon namin. Masyado akong nabulag sa kagandahan niya kaya hindi ko napansin ang pagkatao niya. Minahal ko siya noong mga panahon na iyon at nais ko na mabigyan siya ng magandang buhay. Ngunit dahil sa nagsisimula pa lang ako, hindi ko ito kaagad maibigay sa kanya. Napag-alaman ko na kaya pala siya nakipaghiwalay sa akin noon ay dahil may nakilala siyang mayamang lalaki. Sa bagay, wala pa akong direksyon sa buhay noon dahil sa bata pa ako at nagsisimula pa lang akong maghanap buhay. At nung mga araw na sinabi niya sa aking busy siya sa paghahanap ng trabaho at pag-audition, yun pala ay isang kasinungalingan dahil ang totoo, busy siya sa pakikipaglandian sa lalaking iyon. Natuklasan niya na buntis siya at ipinalagay at akala niya na ang mayamang lalaki ang ama ng pinagbubuntis niya at hindi ako. Nung binalita niya ito sa mayamang lalaking karelasyon niya, ay sobrang tuwa daw ito at inalok siya agad ng kasal. At nung gabi na mismong araw na iyon, ay nakipaghiwalay siya sa akin. Okay at ayos na sana ang lahat sa kanya. Kaya lang, nais daw ng pamilya ng lalaki ng isang malaking pamilya. Kaya pinipilit nilang mag-anak muli. Ilang beses nilang sinubukan, kaya lang hindi sila makabuo-buo. Dahil dito, napagdesisyonan nilang magpa-check up sa doktor. At sa kasamaang palad, nalaman nilang baog ang asawa niyang lalaki at imposible na makabuo ng baby dahil kulang o may problema sa sperm count ng lalaki. Nang dahil sa natuklasan nila sa doktor, ay pinagdudahan ng lalaki na kung anak ba niya talaga ang bata. Nagsagawa sila ng DNA at mas lalong napatunayan na hindi ito anak ng lalaki. At pagkatapos ay agad na pinalayas ang ex-girlfriend ko at ang anak niya sa bahay ng asawa niya. Inalis ang lahat na koneksyon niya sa kanyang asawa at kinuha ang lahat ng ibinigay sa kanya gaya ng kotse, pera, bahay at iba pang ari-arian na nakapangalan sa ex-girlfriend ko. Nalaman din ng pamilya ng ex-girlfriend ko at nagalit sila dito at itinakwil din sila. Wala silang matitirahan at wala siyang pera. Dahil walang-wala na siya, hindi na daw niya kayang palakihin ang anak naming dalawa. Nagmakaawa daw siya sa mga magulang niya na kupkupin kahit ang anak lang niya. Sa sobrang desperado niya kumita ng pera, ay nagtrabaho siya sa bar pero hindi ko na idedetalye pa masyado ito. Ikinuwento niya ang lahat ng ito sa harapan ng anak niyang 5 taong gulang na at kung tutuusin ay nakakaintindi na ito. Doon ko napatunayan na wala siyang pakialam sa anak namin at inaalala niya lang ang kanyang sarili. Siya pa rin ang babaeng nakilala ko 5 taon na ang nakakalipas.
Makasarili at walang pakialam sa nararamdaman ng mga taong nasa paligid niya. Wala pa rin siyang pinagbago. Sinabi niya sa akin na anak ko daw iyon. Dahil gusto kong makasigurado na hindi niya ako niloloko, muli ko siyang tinanong. Paano mo naman nasabi na anak ko siya? Sa inyong dalawa lang ako nakipagtalik noon. Kung hindi niya anak ito, sigurado akong anak mo to. Sagot niya sa akin. Kung gusto ko daw ipa-DNA test ay okay lang daw sa kanya. Pero 100% daw siyang sigurado na ako ang ama. Ayaw na daw niya itong alagaan at dahil ako ang ama, ako na ang mag-aalaga sa bata. Sinabi ko sa kanya na hindi ko pwedeng gawin iyon dahil magpapakasal na ako. Inalok ko na magbibigay na lamang ako ng sustento sa anak ko buwan-buwan. Sa totoo lang, naawa ako sa bata. Kitang-kita mo na malungkot siya. Pero paano naman ang mapapangasawa ko? Bibigyan daw niya ako ng 3 araw para makapag-isip at makapagdesisyon kung anong gagawin ko sa anak ko. Dahil hindi na daw niya ito aalagaan at hindi na niya ito ituturing na anak. Hinila niya ang kamay ng bata at umalis na sila. Pinagmasdan ko sila habang papalayo at nakita kong umiiyak ang bata. Alam ko at ramdam ko na nagsasabi siya ng totoo. Kaya sobra akong nalulungkot para sa anak ko. Hindi ko alam ang gagawin ko. Sinabi ko sa fiancé ko ang tungkol sa anak ko. Noong una ay nag-aalangan akong sabihin sa kanya dahil natatakot akong iwanan niya ako. Pero hindi na kinakaya ng konsensya ko. Inamin ko sa kanya ang lahat ng detalye tungkol sa anak ko. Hindi ko masisisi ang naging reaksyon niya. Nagulat siya at napahagulgol na lamang. Sinabi niya na mahal niya ako at madami siyang plano sa hinaharap na kasama ako. Kaya lang hindi daw niya kayang makisama sa may anak na. Kahit pa daw hiwalay na kami ng ex-girlfriend ko, dahil daw may anak kami ay dadating pa rin ang araw na baka kamuhian niya ang bata. Hindi daw siya ganon katibay para tanggapin ang lahat ng iyon. Humingi siya sa akin ng tawad ng ilang ulit at iniwanan niya ako sa kinatatayuan ko. Sinubukan ko din siyang kontakin pero halatang ayaw na niya akong makita o makausap. Doon pa lang alam ko na nakipaghiwalay na siya sa akin. Para akong dinudurog ng pinong-pino noong mga oras na iyon. Kagaya ng isang sikat na kanta, napatanong din ako kung bakit kung sino pa ang siyang marunong magmahal ay siyang madalas maiwan. Hindi ko na rin sinubukan pang kulitin siyang muli dahil naiintindihan ko siya. Siguro kung ako din ang nasa sitwasyon niya ay baka yun din ang maisip kong gawin. Kaya sa isang iglap ay naglaho lahat ng mga plano ko sa buhay. At yung tungkol naman sa anak ko, dinalaw ko siya at kinausap ko ang kanyang lolo at lola, mga magulang ng ex-girlfriend ko. Hindi sila nagalit sa akin, bagkus ay nagpapasalamat sila dahil sa kabila ng lahat ng ginawa sa akin ng anak nila, ay nagpunta pa rin ako. Inamin nila na hindi ganon kagaan ang loob nila sa kanilang apo dahil naaalala nila sa kanya ang mga kalokohan ng anak nila. Kinupkup lang nila ito dahil naawa sila sa bata. Nung makita ko ang aking anak sa bahay na iyon, napansin kong napakatahimik niya at para bang takot na takot. Sobrang naawa ako sa kanya at nagbigay ng panggastos para sa bata. Halos buong sahod ko napupunta sa anak ko. At dahil dito, ang laki na nagbago sa mga nakasanayan kong pamumuhay noon. Hindi na din ako masyadong nagsasasama sa mga kaibigan ko kapag lumalabas sila dahil wala akong perang pambayad sa pagkain o paglabas namin. Bukod sa problema sa pinansyal at sa naudlot kong pagpapakasal, ay mas higit akong nasasaktan para sa anak ko. Bago pa lamang kami nagkakilala, pero siya pa rin ang anak ko. Ang mabigat sa loob ko dahil kinailangan ko siyang iwanan sa bahay ng kanyang lolo at lola na hindi siya mahal at hindi siya inaalagaan ng maayos.
Nakaramdam din ako na hindi nila ginagastos sa anak ko ang buong halaga ng pinapadala ko. Dahil dito, humingi ako ng permiso sa aking mga magulang na kung maaari bang doon na lang tumira ang aking anak. Kaya lang, nakakadismaya dahil hindi rin sila pumayag. Sobrang dismayado sila sa akin. Siguro dahil ako din ang breadwinner sa pamilya namin at halos lahat ng gasto sa bahay ay ako ang nagbabayad. Pati sarili kong pamilya, mga magulang ko, hindi man lang ako matulungan. Nakakadismaya talaga dahil ang akala ko maintindihan nila ang sitwasyon ko. Siguro darating ang araw na mapapatawad nila ako at matatanggap nila ang anak ko na bilang apo nila. Walang kahit na sino ang gustong mag-alaga sa anak ko habang ako ay nasa trabaho. Hindi ko siya kayang alagaan ng personal dahil sa trabaho ko. Kaya naisip ko na mag-hire na lang ako ng isang yaya na mag-aalaga sa kanya habang wala ako. Magulo man ang sitwasyon at wala pa akong malinaw na plano, pero isang bagay ang alam ko, kailangan kong maging responsableng ama para sa anak ko. Sa kabila ng lahat, siguro may plano ang Panginoon para sa akin at sa anak ko. Nasa ilalim man ako ng gulong ngayon, siguro balang araw ay mapupunta din ako sa ibabaw. Sa katunayan, sumulat ako dito dahil wala na akong iba pang masabihan ng problema ko. Kaya kung may naisip po kayong dapat kong gawin, buong puso ko pong ipagpapasalamat at ituturing na malaking tulong iyon. Salamat po sa pakikinig sa aking kwento. Lubos na gumagalang, Joel. Dito na po nagtatapos at sana po ay nagustuhan po ninyo ang mga kwentong ito. Hanggang sa muli, paalam at God bless po!